nga ka-MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng Naniniwala Ka Ba sa Forever? Pero bago tayo magpatuloy, pakiclick po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Minabuti ni Sofia na magpahangin sa may lagun. Ganoong wala si Vince at ang ina naman nito'y nagpapahinga. Gusto niyang libangin ang sarili. Hindi sila natuloy na bumalik sa Pilipinas. Sa last minute kasi ay may phone call na natanggap si Vince. Nagkaroon daw ng problem ang isa sa mga pinapangasiwaan nitong negosyo roon at kailangan ng presence ni Vince. Kaya naging reasonable siya at pumayag na ipagpabukas ang kanilang alis. Beautiful and yet so alone, sabi ng isang tinig. Otomatiko siyang napalingon sa pinagmula ng tinig. Isang lalaki ang nooy palapit na sa kanya nang di niya namamalayan. Nakangiti ito agad sa kanya. Prominent ang pagiging Bombay sa anyo nito. Dark with pointed nose. Pero mukhang mixture of races ang lalaki. Tulad din ni Vince. At higit sa lahat, sanay itong managalog. Ikaw si Sofia, right? Marahan siyang tumango. Filipino ka rin? Half lang. Half brother ako ni Vince. I'm pleased to meet you, Sofia. Inabot niya ang inilahad nitong kamay. My mom is the 17th harem of the Emir. Ganun ba? Ilan ang Filipina sa mga harem ng Emir kung ganun? Actually, 4. The race, other races. Ang galing no. Pwede pala talaga rito ang mongolekta ng asawa. Bahagyang natawa ang binata. Akala ko suplada ka, hindi naman pala. Wrong first impression. Actually, the first time I saw you with Vince, naisip ko agad na ikaw yung tipo na hindi basta pwedeng i-approach. Siya naman ang bahagyang natawa. Bakit naman? Kung sa bagay, marami na nga nagsabi sa akin ng ganyan. Mukha raw akong masungit. Pero hindi naman yun totoo. Teka, nakita mo na ako? Pero bakit parang ngayon lang kita nakita? My first night here? Nandun ka ba sa dinner? Namiss ko nga yun. May importante kasi akong pinuntahan. Pero dito rin ako nakatira. The next morning din, nakita kita from my room's window. Nasaan nga pala si Vince? Bakit nagsosolo ka rito? May problema yata sa business niya. Dapat nga ngayon ang balik ko sa Pilipinas. Ganun ba? Anyway, I'm still lucky pa rin dahil sa pagkakapos po ng uwi mo. Nagkaroon naman ako ng chance na makausap ka. Wait, do you mind if I give you company? Sure, naiinip na nga ako. Tulog naman si tita kaya naisip kong lumabas dito. Good, are you working? Oo, sa isang travel agency. Isa akong travel agent. Ikaw, bukod sa pagiging prinsipe, ano pang ginagawa mo? Natawa si Mike. Hindi ko gusto na tinatawag ako ng ganun. Kung i-address ako dito, Mulvi Foran. Mulvi Foran? Ano ibig sabihin nun? Isa yung title of respect para sa isang scholar or a legal authority o kaya sa tulad kong educator. Educator? Teacher ka? Talaga? Professor. Mathematics professor ako sa isang university dito. Ang noble naman ng profession mo. Nagkibit balikat si Mike. Paano nga pala kayo nagkakilala ng brother ko? Ni Vince. At nagkwento na si Sofia habang matamang nakikinig si Mike. So, kailan ang kasal? Pagkuway tanong nito, natawa siya. Hindi ko boyfriend si Vince, no? Ano? Wala. A friend, ganun. Sa expression nito'y nahulaan niyang hindi ito naniniwala. I'm telling you the truth, you know. Maski tanong mo pa kay Vince. Siyang pagsulpot ni Vince. Speaking of the devil, nandyan ka lang pala. Bungad ni Vince nang makalapit sa kanila. Sabi lumabas ka raw. Napunan niya agad ang kaseryosohan sa anyo nito. Pati na ang waring nagdududa nitong sulyap kay Mike. Kumusta Vince? Sabi ni Mike. Just giving a company to your friend? Mukhang nag-enjoy kayo sa kwentuhan.
Malinaw na may tensyon sa pagitan ng dalawa, kung bakit ay malabo sa kanya. Imposible namang nagseselo si Vince sa kapatid nito. Isa pa'y nag-uusap lang naman sila ni Mike. Siguro'y may ibang dahilan, naisip niya. Maagap na nagpaalam sa kanila si Mike at iniwan na sila nito. Kapatid mo pala siya? Kamusta na ang lakad mo? Okay na. E di, pwede na akong tumuloy bukas. Talaga bang ayaw mo na rito? Hindi sa ganun pero worried na ako sa parents ko. Vince, alam mo naman ang sitwasyon. Baka hindi na nila ako tanggapin sa bahay namin pagbalik ko. Isa pang inaalala ko, yung trabaho ko. Baka mamaya wala na rin akong balikan dun. Ikaw kasi inaway mong boss ko. E di sisantihin ka niya, madali kitang maipasok sa iba na mas promising position pa at higher salary. Sabihin mo lang kung gusto mo. Hindi ganun kadali yun. Come, puntahan natin si Mami. Anito, hinawakan na siya sa isang braso at iginaya sa paglakad. Isa pa nga palang reason kung bakit kailangan ko na talagang umalis dito. What? Baka ipakidnap or worse, ipasalvage na ako ng girlfriend mo. Alam ko naman nagseselo siya sa akin eh. Pumalatak si Vince at tumigil sa paghakbang. Sinabi ko na diba, wala kaming relasyon ni Desiree, okay? Pero obvious na hindi niya ako gusto. Dahil pinagseselosan niya ako kahit hindi naman dapat. Oh, i-deny mo? Let's drop the subject, okay? Sa totoo lang, nakukulili na ako sa topic na yan. Tayo na sa loob. By the way, I miss you. Naalimpunggatang napabalikwas ng bangon si Sofia. Dahil parang may yumuyugyog at pilit na gumigising sa kanya. At ang kanyang nalingunan ay si Rochelle. Rochelle, anong problema? May nangyari ba kay tita? Umiling ito. At sa garil ng Ingles, sinabi nitong puntahan niya agad si Vince sa labas at ito raw ay nakikipag-away. Sa sinabing yun ni Rochelle ay nalimutan ni Sofia na isuot pa ang katernong roba ng kanyang pantulog. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng silid. Nagtatakbo siya palabas ng oda at palabas sa may hardin. Huli na nang malaman niyang walang away na nagaganap. Tahimik ang paligid. Akma siyang babalik sa loob para sitahin si Rochelle nang may biglang humila sa kanya na mula kung saan. Dalawang lalaki yon. Nagpapasag siya. Bitawan niyo ako! Ano bang kailangan niyo sa akin? Pagsigaw ni Sophia ay hindi na pumailan lang pa. Isang panyo ang sumalpak sa kanyang muka. Nakakahilo ang amoy ng panyo. Ang pagpupumiglas ni Sophia ay unti-unting natigil. Maya-maya lang ay lumingay-ngay na ang ulo niya. Mixed emotions ang nadama ni Sophia nang siya'y magmulat ng mata. Una, dahil siya'y nakatali. Pasalampak siyang nakaupo sa maruming sahig. Pasandal sa isang batong haligi. Dito'y nakaikot ang dalawa niyang braso, pabalinghat sa kanyang likuran. At siya'y nasa loob ng tila isang kulungan. Madilim ang nakikita niya sa gawi paraon. Hindi siya nag-iisa sa lugar na yon. Naroroon ang isang lalaki na natatandaan niyang ang nagtakip ng panyo sa kanyang muka. Natiyak niyang iyo'y may pampatulog. At si David, kilalang kilala niya ito. Walang yaka! Bakit mo ako dinala rito, David? Pakawalan mo ko! Bumalasik ang tingin sa kanya ni David. Galit ito, o baka nga galit na galit pa. You pay. You. Vince woman pay. What? At bakit ako? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Pakawalan mo ko, David. What is this all about? Desiree, she is mine. But Desiree, like Vince, you pay! Look, David, there's really nothing going on between me and Vince. I swear to God, we're not lovers. We simply like each other's company. That's all. So, don't you think this is gonna be useless? Trying me like this is not going to make any difference too. You stop, or I will kill you. I'll kill you. Nabulabog na yata ang buong maharlikang tahanan ng Amir sa pagkawala halos ni Vince
Nang umagang yon, natuklasan nitong nawawala si Sofia at hindi ito nakita sa amang sulok ng bahay. Kaagad namang pinakilos ni Emir Falcon ang mga tauhan upang hanapin ang nawawalang panauhin. Ganun pa may hindi na kontento basta si Vince. At isang tao lang ang agad na pumasok sa isip nito, na agad sinugod ni Vince. Nagtaka si Mike nang makitang nasa labas ng classroom ang half-brother. Lalo pat tila papatay ang itsura noon ni Vince. Saglit na iniwan ni Mike ang klase at hinarap si Vince sa labas. Teka lang, bago ka magwala rito, pakinggan mo muna ako, pwede ba? Pareho tayong edukado, kaya magpakasibilisado ka. Sana lang, Vince. Nasaan si Sofia? Matigas nitong tanong na waring nangangalit ang mga ngipin. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam na nawawala pala siya. Now, do you think kampante pa rin akong makakapagturo ngayon? Kung may kinidnap akong tao? Use your common sense, bro. Ikaw ang huling kausap ni Sofia kahapon. Ikaw lang ang nakipag-usap sa kanya bukod sa... And that pointed me as her kidnapper? At ano naman ang rason ko para kidnapin ko yung guest? Look, aaminin ko sa'yo. The first time I saw her, na-attract agad ako sa kanya. But the fact na siya ay guest mo, hindi ko magagawang taluhin ka. Kahit pa nga sinabi sa akin ni Sofia na wala kayong relasyon, well, more than friendship, hindi ko pa rin siya magagawang papilan. First and foremost, obvious namang ginagwardyahan mo siya ng gusto. Paano pa ako makakasingit nun? Gustuhin ko man. See my point? Sunod-sunod ang pinakawalang hininga ni Vince. Marahil ay nakita nito ang katotohanan ng sinabi ng kapatid. I'm sorry, pero sino ang posibleng dumukot sa kanya kagabi? Paano nangyari yun na hindi ko man lang namalayan? O kahit ni Mami? O ni Rochelle? God, hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may masamang nangyari kay Sofia. Kagabi ba kamo nangyari? Siguro, ewan ko. Basta nagising ako kanina na wala na siya sa kwarto niya. Wala siya kahit saan. Isinuklay nito ang mga daliri sa sariling buhok. Kung ganon, kagabi nga o kaninang madaling araw lang siya nawala. Kung may kumidnap nga sa kanya. Malamang may kasabwat ang gumawa nito na tagloob. Kaya naisagawa ng planchado ang krimen. At sino? Sino naman ang makakaisip gumawa nito kay... Naudlot itong bigla sa sinasabi. Nawaring may naisip bigla. I have to go. Sorry for everything, tol. Kung napagbintangan man kita. Naiintindihan kita. Hayaan mo, tutulong ako sa paghanap sa kanya pagkatapos ng klase ko. Halos yugyugin na ni Vince si Desiree na nooy umiiyak na. Nasasaktan o natatakot na marahil ang dalaga. Dahil sa kagaspangan ng ugaling ipinapakita noon sa lengguwahe sa Brunei. Parang awa mo na! Desiree, sabihin mo na sa akin kung alam mo kung nasaan si Sofia. Nasaan siya, Desiree? Hindi ko nga alam. Wala akong alam. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Bakit mo ba ako ginaganito, Vince? Bakit? Mas lalo pang hinigpitan ni Vince ang hawak sa mga balikat ni Desiree. Lalo pang tumalim ang tingin nito sa dalaga. Alam kong pinagsesilosan mo siya, Desiree. Kaya kung may alam ka, sabihin mo na. Humagulhol na si Desiree. Mahal mo siya. Mahal mo siya talaga. Marahas na binitawan ito ni Vince sa pagkakataong yon. Makinig ka, Desiree. Kapag may masamang nangyari sa kanya, kasama ka sa habang buhay kong hindi papatawarin. Yun lang at binirahan nito ng alis. Samantala, sa loob ng selda sa basement ay iba na ang bantay na kasama ni Sofia. Sabwat din ito ni David, alam niya. Nangangalay na siya sa kanyang posisyon at siya'y gutom na rin. What's your name? Can you understand English words or Tagalog? Umiling ng maraming beses ang lalaki. Umalatak si Sofia. Naisip niyang sumenyas para magkaintindihan sila. Pinakakalag niyang tali sa kanyang braso. Ngumiti pa siya rito. Tapos ay umakto siyang nagpapaawa. Ngunit muli pang umiling ang lalaki. Vince,
Nasaan ka na ba? Ligtas mo ako rito, Vince. Biglang sumulpot si David. May dala itong bote na alam niyang tubig ang laman. Pakiramdam niya'y nanunuyong bigla ang kanyang lalamunan. Pumasok ito sa loob ng selda. David, please let me go. I won't tell anybody about this. Just let me go, David. I promise to leave your country right away. I promise. Please. Tiningnan lang siya nito. Pagkuway kinausap ang lalaki. Inabot dito ang bote. Lumapit sa kanya ang bantay at idunuldol sa bibig niya ang bote. Pinaiinom siya. Ibiniling niya ang muka. Nauuhaw may takot siyang tumikim ng inaalok nitong tubig. Sa pangambang may lason yun. Ipinilit pa rin ng lalaki ang gusto. Sa pamamagitan ng pisngi niya'y mapwersa niyang tinabig ang bote. Nabitawan yun ng lalaki. Lumagpak sa sahig at nabasag. Galit siyang sinugod ni David at hindi niya nagawang umilag man lang. Nasapon ng kanyang pisngi ang matigas nitong palad. Bumiling halos ang kanyang muka. Maya-maya'y naramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na liquid sa sulok ng kanyang bibig. Nalasahan niya ang dugo. Bumalasik ang muka ni Sofia. Nangilid ang kanyang luha. Hayop ka! Pagbabayaran mo to, David! Isinusumpa ko! Umalis si David matapos magbilin sa kanyang bantay. Napunan niya ang kakaibang tingin ng kanyang bantay. Higit pa sa malisyoso. Pagkuway lumapit ito't lumuhod sa tabi niya. Nagsiksik siya sa haligi upang iiwas ang katawan dito. Nising-nising pinagmasdan siya nito. Ibig niyang mandiri nang haplusin siya nito sa isang pisngi. Pumiksi siya, ngunit lalo lang itong humisi. Napatiling tuluyan si Sofia nang dakmain nitong bigla ang kanyang dibdib. Hayop ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo kang hayop ka! Ang tanging nasabi ni Sofia. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng Naniniwala ka ba sa forever? Nasaan na kaya si Vince? Mailigtas kaya niya si Sofia sa kamay ni David? May kinalaman kaya si Desiree sa mga nangyari? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.